Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga viewers sa ang sulok mga kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po at sana ay nasa maganda kayong kalagayan. So ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction tungkol dito sa latest na mga issue. Ayan, so bago pong lahat, shoutout po sa lahat ng mga ka-Jomcar natin dyan, ayan, na manonood. And ang content ko ngayong araw guys is regarding dito sa issue nung latest live ni Carla. Ayan, ito po ay requested ng isa sa mga supporters ng Jomcar. Ayan, so ito nga po yung issue ngayon. Isyong nangyari nitong nakaraang, itong latest vlog ni Carla na maiksi lang ito guys, no? 23 minutes lang yata ito. Dahil nga po dito sa pagdila-dila ni Kalingap David dito sa kanyang live. Ayan. So, bago po ang lahat, congratulations po kay Baby Carla dahil ngayon meron na po siyang 80,100 subscribers at meron na po siyang 6 na upload. Ayan, 2 po dito yung kanyang personal vlog. Ayan, at ang 4 po dito yung kanyang live. And as of now, as of this moment, ayan, meron na po siyang 1,149,192 views. Grabe guys, no? So, sobrang taas na ng kanyang mga views, no? So, hindi mo na ako guys magko-compute ng kanyang palipad, no? Okay na yon yung mga una 2 palipad. And ayan, bago ko po pala nakalimutan, no? I-acknowledge ko muna, no? At saka nakalimutan ko kasi nung nakaraang reaction ko na nakita ko pala doon sa palipad ni Baby Carla na meron pong mga sponsors ng Jomcar doon na nagpapalipad na ibigay po kay Melka, no? Parang nakita ko yun, di ko alam kung meron pang ibang ibibigay sa ibang beneficiaries. But then nakita ko doon kulay pink yun na pinapibigay para po kay Melka. So, ayan, no, thank you so much sa mga Jomcar supporters. And alam ko doon sa mga Danjoy supporters sa EDSA, meron din pong mga kanya-kanyang sponsors na nag-share din po sila ng kanilang mga blessings para po sa ibang mga angels. Nakita ko din before doon sa live po ng ibang mga ng ibang mga love team. Ayan, so eto na nga guys, no, dito pagdating dito sa live ni Carla, ang dami pong mga lumabas na mga iba't ibang opinion din. Hindi ako magre-reaction para i-bash si David, hindi rin ako magre-reaction para pasamain kung ano yung mga nangyari sa live, no. Yun nga guys, no, para sa iba big deal yung pagdila-dila doon ni David. Alam nyo kasi dumaan din tayo sa kabataan, dumaan din tayo sa mga grupo-grupo or barkada-barkada, which is very common, no? Very common and very natural na nagkakaroon po ng kulitan, asaran, kalokohan, di ba? So, nung time na yon, parang wala lang, no? That's part of their bonding, that's part of their friendship, no? Na nagkakaroon sila ng kulitan. Kaso lang, hindi po nami-misinterpret at hindi po nagugustuhan ng ibang mga viewers, which is normal naman yon na ilabas nila yung kanilang opinion na hindi sila nagugustuhan kasi iba-iba naman tayo ng mindset, iba-iba tayo ng pag-iisip, di ba? Iba-iba tayo ng likes kumpara sa iba, naintindihan nila that's part of kulitan lang yon. Yung iba naman ay naintindihan nila na joker talaga si David, di ba? Yung iba naman ay parang hindi na nagustuhan kasi para sa kanila parang napaka-indecent, no? Napaka tawag dito, disrespect doon sa host. O para sa akin, yes, masasabi kong disrespect yon sa isang host ng live streamer kasi live ni Baby Carla yun eh. Okay lang yun kung sa live ni David kasi content niya yun, style niya yun, di ba? Creation niya yun kung masasabi. But then, live kasi ni Baby Carla yun. So, masasabi natin disrespect doon sa host, di ba? But then, kung kilala nyo si David, is talagang masabi natin isa sang makulit joker, di ba? So, para sa kanila siguro ni Baby Carla at doon sa kanila ni Jomar, doon sa mga kasamahan nila, kulitan lang yun, okay lang yun para sa kanila, di ba? Pero, syempre, hindi natin hawak yung isip ng mga viewers, di ba? And karapatan nilang ilabas yung kanilang opinion at saloobin about doon sa nakikita nila. Kaya nga, di ba, nagbibigay tayo ng reaction at opinion natin base sa kung ano yung napapanood natin. So, ayan lang guys, no? Ako, para sa akin, okay lang yon kasi kulitan nila yon, banding nila yon, at saka yun talaga yung personality ni David. But then, in terms of tawag dito, in terms of respect,
parang disrespect nga naman yun pagdating kay Baby Carla kasi channel niya yun live niya yun di ba? Tapos haluan mo ng ganun-ganon. So siguro, it's a lesson learned kay David, no? Kay David na okay lang na magkulitan kayo, okay lang na magbiruan kayo yan kasi kilala ka ng mga kasamahan mo dyan. Actually, yung nangyari kay Bibi Beyonce dati, ganun din, di ba? Kung baga naiintindihan ka ng mga kasamahan mo kasi kilala ka nilang joker at natural lang yun sa grupo. But then, isipin mo na sa social media tayo, no? Maraming mga supporters, iba't ibang supporters na nanonood at hindi mo maiwasan na maglabas talaga sila ng kanya-kanyang mga opinion, no? So, okay lang yan, bad or good publicity is still publicity, but then, tingnan natin kung ano yung magiging consequences, no? So, doon guys, no, kay David, so yun guys, no, it's a lesson learned kay David, no? So siguro medyo bawas-bawasan ang tawag dito, ang pagiging pagiging joker pagdating sa channel ng ibang mga kasamahan mo. Pag channel mo yan, okay lang. Ano? Do whatever you want kasi channel mo yan, ikaw may control niyan, no? Pero pagdating siguro sa channel ng mga kaibigan mo, medyo bigyan natin ng konting respeto. Kasi iba yung mindset ng mga supporters mo, iba din yung mindset ng mga supporters ng mga kaibigan mo at hindi mo hawak kung ano yung kanilang mga opinion, di ba? So, yun lang guys, no? Alam mo kasi minsan, kulang lang minsan may mga bagay-bagay na kulang lang sa pagpapaalala, kulang lang sa kulang lang. Alam mo, minsan nagigising tayo sa mga mali natin kung meron tayong mga maririnig at mababasa galing sa mga nanonood sa atin. Kumbaga, yung mga viewers kasi natin, yun yung nagiging mirror natin para malaman natin kung ano yung mga mali natin, kung ano yung mga ano yung mga pagkukulang natin, 'di ba? Lalo na sa isang social media influencer, 'di ba? Kailangan natin ng supporters and sinusuportahan tayo kasi meron silang mga nakukuha na mga aral or nag-i-enjoy sila sa mga content natin, no? So ayan lang, para kay Baby Carla okay lang yun kasi magkakaibigan sila, grupo sila, but then sa mga supporters ni Baby Carla at sa iba pang mga nanonood parang pangit, lalo na talagang finokus niya yung dila niya doon sa harap talaga ng camera. Okay lang yung kumaga ganito tapos yung pasulpot-sulpot lang siya as in joke-joke, pero talagang finokus niya talaga yung pagdila niya doon sa harap ng camera as in close up. So medyo na-turn off or medyo na-disappoint yung ibang mga supporters kasi aside sa parang disrespect, nandyan pa yung parang distraction, dinidistract mo yung live ni Baby Carla, no? So yun lang guys, no? Hindi naman natin kailangan talaga iba si David, no? Kumbaga pag nag-comment tayo is more on paalala siguro. Pag nag-comment tayo more on more on pagbibigay aral, di ba? Kasi siguro nababasa naman nila yan at natututo naman sila, no? Pagdating naman sa kulitan, ako super open-minded ako, no? Naintindihan ko yan kasi nadaanan din naman natin yan so behind the camera, no, siguro David, behind the camera okay lang, kulitan to the max kayo dyan, walang problema, but then pagdating po sa harap ng camera, di ba, so medyo laylo-laylo tayong konti sa pagiging joker. Ilagay natin sa lugar yung pagbiro kasi minsan ang intention mo magbiro is magbigay ng enjoyment or kaligayahan, no? Kasiyahan dito sa mga viewers, but then hindi po lahat ng biro ay nasasakyan ng manonood. Hindi po lahat ng biro mo bibilhin ng mga viewers, di ba? So yan lang, no? Konting ingat-ingat lang and learn your lesson, di ba? And tawag nito, mahalin ng mga buzzers kasi part ng part ng kasikatan yan. Kasi kung walang nababasa sa'yo, boring ang career, di ba? Di ba? Buzzer is always buzzer, di ba? And ang buzzer isa rin yan sa mga trolls para mapag-usapan ka, para magkaroon ng issue, di ba? Para umingay yung pangalan mo. But sana in a good way, di ba? So, ayan guys, maraming salamat and congratulations ulit kay Carla. Kay Jomar, hindi ko na masyadong i-detalye kung ano yung laman ng kanyang channel kasi mas matagal po si Jomar compare kay Carla. So, consider na natin yan na talagang malaki na yung kanyang mga views and nagcha-charity din po si Jomar, no? So, ayan guys, no? Sabihin ng iba, one-sided daw ako kasi Carla yung nireaksyonan ko pero si Carla lang daw, di ba? Oh, yun lang. Kumbaga na-amaze lang ako dito sa kung ano yung na-achieve ni Baby Carla sa maaga niyang pagiging vlogger pero
laki ng kanyang achievement agad. Kasi alam natin hindi po madali maging vlogger, lalo na kung wala kang community na kinakapitan. Sa 4,000 watch hours pa lang at sa 1,000 subscribers, hirap na po kami na makakuha niyan or makumply yan kung wala ka pong mga solid supporters. So yan, na-amaze lang ako nito kay Carla kasi in a short span of time, naka-million views na siya, nakalaki na ng kanyang mga revenue, more or less siguro, no? 350, mga malapit-lapit 500,000 na yung kanyang revenue, di ba? So, na-amaze lang ako, kaya more on kay Carla lang ako kasi si David, stable na yung channel niya, di ba? So, ayan guys, suportahan lang natin yung Jomcar, ayan, lahat ng channel ng mga Kalingap vloggers, lalong-lalo na po yung mga Kalingap scouter. Doon talaga guys, bilib ako at saludo talaga ako doon sa mga masisipag na mga scouters na talagang vloggers na matatawag, di ba? Hindi, charity vloggers na matatawag na talagang sinusulong yung mga malalayong lugar para po makapagpaabot ng tulong, no? So, ayan, shout out guys sa lahat ng love team. Ayan, support nyo Rochelle, di ba? Support nyo Edsay, support nyo Danjoy, support nyo Jomcar, ayan, no? And sa lahat po ng mga vloggers din po, no? Although na medyo hindi maganda yung record at relasyon natin sa Kalingap, but then marami pa din naman po ako mga kaibigan dyan. So, maraming salamat and God bless everyone.